Ayan guys, today papa-install tayo ng AutoSweep. Dito tayo sa Palas Piñas, papuntang Alabang. Nagpa-schedule tayo ng ng online appointment. Kung napanood nyo last time guys yung ating video, yun yung sa Easy Trip. Ngayon, this time, para naman sa AutoSweep. So, yung AutoSweep kasi, ito yung pang-house, no? So, ayan yung mga nakikita nyo sa screen nyo. Yan yung mga pwede natin daanan kapag meron tayong AutoSweep. So, unlike yung Easy Trip, na usually mga pang-north, no? Yung NLEX, SCTEX, so, ayan yung Easy Trip. At itong AutoSweep, ito yung mga pang SLEX, mga TPLEX, yan. Hindi tayo pipila dun sa napakahabang queue. Pero kasi nagbago na rin sila, no? Kasi dahil nga gawa ng sobrang haba ng queuing. So kaya ginawa nila, naglagay sila ng mga online appointment. Mas madali yun sa kanila at sa mga motorist din nagpapakabit ng RFID. Kasi ngayon kung alam nyo guys, sa mga toll ngayon hindi ka na pwede dumaan pag wala ka RFID. So ito, dadayuin natin yung Las Piñas, yung Alabang, so para lang makapagkabit tayo ng RFID. Kasi guys, ang problem pwede ka naman dumaan kasi hindi naman nila, porket wala ka RFID, hindi ka na totally makakadaan, no? So, sabi naman nila, pwede ka pa rin naman dumaan. Nga lang, pipila ka doon sa napakahabang pila na mga walang RFID. Usually kasi mga isang line lang yun eh. So, mahirap para sa'yo na mag-line doon, lalo na nakamotor ka, mainit. Kasi hindi ka naman pwede tumingit. Magagalit sa'yo yung mga nagpapa-install din na nakapila. So yun, on the spot, kakapitan ka nila. So para lang makadaan ka. Pero yung sabihin mong magbabayad ka, so padaanin nyo ako, magbabayad na lang muna ako. Hindi pwede yun. Pipila ka talaga. Kaya para hassle-free tayo, kasi plan natin na dumaan sa mga expressway, no? Lahat ng expressway, itatry natin na daanan later on. So kaya subscribe lang kayo mga guys sa ating channel. Papakita ko sa inyo na itong motor na to is kayang dumaan sa lahat ng expressway dito sa Luzon, no? Napakarami nating expressway dito. Kailangan guys, ina-alert ko yung mga kotse. Kasi dahil ako din kasi nag-drive ako ng kotse, no? So mahirap para minsan bigla pala siyang liliko, tumadali ka. So kaya better na rin guys na talagang ang big bike talaga dapat maingay talaga yung muffler niya. Kaya kinukonsider naman ito ng mga LTO na pagka big bike pala yan, so pwede yan, sige, yung malakas yung muffler, no? Kasi tayo mga big bike dumadaan sa mga, hindi lang naman sa mga sa mga ganitong mga city driving. Mas madalas kasi nag-expressway tayo,
So, kaya kailangan maingay yung muffler natin kasi hindi tayo maririnig ng mga truck, mga bus. Maluwag pa to guys kasi napaka-traffic dito pagka mga weekdays na busy days na may mga pasok, no? Kasi mga naka-holiday mode ngayon. So kaya maluwag pa tong tong kalye na to. Ayan. So medyo may mga konti-konting kasi gawa ng stoplight. Singit tayo. Singit. Ito choke point tong area na to eh. Nadadaan din kasi ako dito pag pupunta ako ng SM South Mall. Yan yung Robinson, Las Piñas. Isa na makamasyal din kami dyan. At yung weather ngayon guys, no? Dahil siya gloomy, cloudy. Hindi siya mainit. Tama-tama yung ride natin ngayon pupunta dito. Mga ganun guys, takot na ako tumingit, baka hindi ako matouch dyan. Ingat mode tayo. Lalo na magtatapos ang taon baka hospital tayo mag New Year. Yan kuya. Oh, maluwag na. Woo! Ito guys, huwag kayong dadaan dito ng yung mga coding kayo, tapos may problem kayo, daming importer dito sa Las Piñas. Nahuli na rin ako dito ng parang coding ako noon, hindi ko alam na wala silang window time pala. Pero okay naman sa motor, wala tayong coding sa motor, no? Medyo malapit na tayo guys. Ito natin nakikita yung SNR, katabi lang doon yung SNR yung CW depot. Ayun, nakita ko na yung SNR guys. Ayun, malayo. So, sabihin, nandito na tayo. Medyo gigilid na tayo. Yan, yung CW Home Depot. Diyan tayo. Hanapin natin yung pwesto nila dito. May pwesto sila dyan na mapitan eh. Kuya, saan nyo nagpapakabit ng ng RFID sa likod? Pwede dito pag gano'n. Sarado na. Pag gano'n ako. Thank you. Oh, sa likod daw guys. Makapagpakabit tayo. Check muna natin kung nagre-record. Yun, nagre-record yung voice natin. Okay. Kuya, pwede dumaan dito? Sige, okay, thank you. Baka ako sa labas.
Yan sa RFID yan. Ayun. Okay guys, dito na tayo. Nakalimutan natin i-charge yung cellphone natin. May appointment ako sa cellphone. Wala nang papakabit dito. Okay guys. Fill up tayo guys. Pero ballpen. Okay. 26. Sir, magkano ilo-load mo? Magkano ba ate yung ano pwede? Isa load, 200 po. Pero pwedeng dagdagan. Opo, yun naman Yun. yung prepared po yun. Ayun. Ayun, sige. Magkano sir? 500 na lang. 500 na. At yung palalagyan mo, di ba yung motor, sir? Yan. Hindi po ako tapos ng, hindi po ako Parang ako lang nagpapa-install yata. Ayan, kakabit mo. Okay, kuya. Thank you. Okay, pantay. Ito guys yung sa auto sweep. Ito yung easy trip. So, dalawa na siya. Pwede na tayo dumaan sa lahat ng expressway. Yay! Ito yung card niya guys. So in case na hindi bumukas, ito yung bibigay nyo para bumukas siya. Ayun. Okay. Mission pass. Uwi na tayo ngayon. So yan guys, so susunod makikita nyo na ako sa lahat ng mga expressway. Guys, nagas-gas. Ayan, kita nyo guys. So, hindi maganda yung kabit ni Kuya. Hindi ko alam kung ito makikita naman sa video kung paano niya ginawa, no? So, next time talaga ingat kayo sa pag nagpakabit kayo ng RFID. Hindi natin kasi alam kung ano yung kinikis-kis nila, no? Kasi ito, plastic siya. So, gasgasin talaga. Unlike yung kung sa salamin nila kinakabit. So, hindi siya talaga scratch proof siya. Pero this one, talagang siya, yan yung nakikita niya. So yan yung gasgas talaga, medyo makikita niyo yung malabo, yung gasgas yun. Ay sayang. Etong easy trip natin wala talaga totally. Ang ganda ng kabit. Towel yata yung pinangkuskos dyan, pero dito mukhang yung tinanggalan niya ng sticker. So yung papel na yun yung pinangkiskis eh. So even tong RFID may gasgas. Hindi na siya clear. So ayan guys, tignan nyo na lang pag magpapakabit kayo. Ay, wala na tayong magawa. So yan na yan eh. Hindi na natin siya mababalik sa dati. So even punta natin si Kuya, siguro kung sakali, inform lang natin siya. So para at least aware siya. Kasi baka meron talagang totally maselan. Talagang awayin siya. Yun yung mahirap. Okay guys, so wala namang problema si Ninja 400 sa RFID, no? Kabitan siya. So meaning pwede siyang dumaan sa mga expressway. So hindi na tayo nangangamba kasi minsan kasi ang problem kasi guys pag wala kayong RFID, minsan kasi hindi niya naman intention na dumaan sa mga expressway, pero minsan mabubulaga ka. Mukha marami na nangyaring rider na gano'n eh. Lalo na yung mga below 400cc na motor na bigla sila napasok sa expressway, nabulaga sila, expressway na pala yun. So ang tendency, nahuli sila. So ngayon tayo naman, legal naman tayo sa expressway, kaso nga lang pag wala ka RFID hassle, bigla ka mapasok ng hindi mo alam. Bulaga rin, parang ganun.
Ate, active na to kagad din, no? Pwede na idaan. Thank you. Okay. Ito tayo. Okay guys, successful tayo guys. Ito naman sa ating mag-install ng RFID. Porsche. Yan guys, yung mga huwag yung babanggain guys. Yan, ako. Pupot ang pera nyo dyan. Wala nga insurance ang kotse nyo dyan. Tayo. Balik tayo sa dustin niya. Okay guys, salamat sa panonood nyo ng ating video. So ito ngayon, papasok na tayo ng Las Piñas from Alabang. Successful yung pag-install natin ng RFID guys. So again, so very much happy again dahil job well done for this one. Kasi dahil siyempre pinapangarap natin dumaan sa lahat ng expressway. Ngayon matutupad na natin. So very happy. Okay guys, thank you for watching. See you again in my next vlog. Bye bye.